Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung inyong maaalala, noong nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ang dakilang kapistahan ito ay siyang magugulitan natin na kung saan tinupad ni Jesus ang kanyang pangako na sa kanyang pag-akyat, magpapadala siya sa atin ng papatnubay, gagabay hanggang sa wakas ng panahon. Tinupad niya iyon. Sa pagparito ng Diyos Espiritu Santo, nabuo ang tinatawag na pakikipagkaisa ng banal na santatlo sa sanlibutan. Kung inyong mapapansin sa Lumang Tipan, nabanggit doon ang Diyos na nakikipag-ugnayan sa bayan ng Israel. Sa Bagong Tipan, lalo-lalo na ang Ebanghelyo, narinig natin kung paano ang Diyos Anak muli nakipag-ugnayan sa tao. At sa pagparito ng Diyos Espiritu Santo, na pangako ni Jesus, hanggang sa wakas ng panahon, ito ang makikipag-ugnayan sa atin. Yamang naparito ang Diyos Espiritu Santo at ginunita natin yan noong nakaraang linggo. Akma lamang na ang susunod na linggo ay ipagdiwang natin ang pagkilala sa iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya nga, para sa ating mga Katolikong Kristiyano, ang linggo ito ay tinatawag na Trinity Sunday, ang linggo ng banal na santatlo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng banal na santatlo o Holy Trinity? Nais kong magbigay ng 4 na katotohanan tungkol sa banal na santatlo. Unang katotohanan, para di makalimutan, nagsisimula sa letter C. Letter C stands for Central Mystery. Kung babalikan natin at bubuksan ang katekismo ng Simbahang Katolika, nakasaad doon, the Holy Trinity is the central mystery of our faith. Ang banal na santatlo ay ang sentro ng misteryo ng ating pananampalataya. Dinagdag doon ang paliwanag, bakit? Sabi ng ating katekismo, the mystery of the Most Holy Trinity is the mystery of God Himself. Ang misteryo ng banal na santatlo ay siyang misteryo mismo ng Diyos. Nadagdag pa, it is therefore the source of all other mysteries of faith. The light that enlightens them, it is the most fundamental and essential teaching in the hierarchy of truths of faith. Ipinababagay sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano na ang misteryo ng banal na santatlo akmang tawagin na sentro ng mga misteryo dahil ito ang pinagmumulan at dahilan kung bakit may iba pang mga misteryo. Totoo nga naman, suriin natin. Ang mismong pananampalataya na meron tayo, ang mismong pagpapahayag ng pananampalatayang iyan. Anong sinasabi natin kapag nagpapahayag tayo? Sabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Kung susuriin natin ang pananampalataya na meron tayo,
pinakamalaking bahagi ng pananampalatayang iyan ay nakatuon sa banal na santatlo. Maging ang misteryo tungkol kay Jesus, sa buhay ni Jesus, sa misteryo ng Pasko ni Jesus, may kaugnayan pa rin sa misteryo ng banal na santatlo. Kaya nga tayo ngayon na mga mananampalataya, marahil hindi man natin lubos na uunawaan, pero na ang tayo ay bininyagan tayo sa mga salitang in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Na binunita natin muli ang binyag na iyan nung nakaraang Easter Sunday. Anong paalaala sa atin? Tinanong tayo muli, sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Anak? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Espiritu Santo? Ipinababagin sa atin ang pagtatanong na iyon na ang mismong dahilan ng bakit tayo bininyagan? Dahil nananampalataya ka sa misteryo ng banal na santatlo. Kaya siya ang sentro ng lahat ng mga misteryo. Ikalawang katotohanan na ipinababagin sa atin tungkol sa banal na santatlo. The Trinity is one. So, ikalawang aral sa atin ay one. Nagsisimula sa letter O, one. Anong ibig sabihin nito? Bagaman tayo ay sumasampalataya na merong Diyos Ama, na merong Diyos Anak, na merong Diyos Espiritu Santo, pero hindi natin kinikilala na merong tatlong Diyos. Bagkus, iisa lamang ang Diyos na meron tayo. Dahil ayon nga sa paliwanag sa atin ng ating pananampalataya, we do not confess three gods, but one God in three persons, consubstantially to each other. Anong ibig sabihin nun? Kung Diyos ang Ama, kung Diyos ang Anak, kung Diyos ang Espiritu Santo, sila ay iisang Diyos. Hindi dahil ang Ama ay may bahagi lang sa pagkakadiyos, hindi lamang ang Anak dahil may bahagi sa pagkakadiyos, hindi lamang ang Espiritu Santo may bahagi sa pagkakadiyos, kundi ang Ama ay tunay at totoong Diyos, ang Anak ay tunay at totoong Diyos, ang Espiritu Santo ay tunay at totoong Diyos. Sa madaling sabi, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay buong Diyos. Hindi nila pinaghahatian ang pagiging Diyos. Sila ay iisa at totoong Diyos. Ikatlong katotohanan na ibinabahagi sa atin tungkol sa misteryo ng banal na santatlo. Ang katotohanan ng banal na santatlo ay ipinahayag sa atin. The mystery of the Holy Trinity was revealed to us. Kaya ang salita na pamawakan natin bilang palaala, revealed, nagsisimula sa letter R. Revealed. Anong ibig sabihin nun, Father? Ibig sabihin nun, hindi natin makikilala na meron palang Diyos Ama, na meron palang Diyos Espiritu Santo, na meron pa ng Diyos Anak kung hindi ito ipinahayag sa atin. Bakit kamo? Balikan natin ang lumang tipan. Halimbawa na lamang ang unang pagbasa na meron tayo sa linggong ito. Anong napakinggan natin? Ayon sa aklat ng Exodo, nagpakilala ang Diyos kay Moises. Lumapit ang Diyos kay Moises. Kinausap ng Diyos si Moises. Sa pamagitan ng pagpapakilala iyon ng Diyos, hindi pa pinakilala ng Diyos na meron palang Ama, Anak at Espiritu Santo. Wala roon. Ang pakilala lang ay merong Diyos. Subalit pagdating ni Jesus,
Doon namin nagpakilala na meron palang Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang pagpapakilala niyan, taglay kayo ng mga alagad ni Jesus. At isa si San Pablo, bilang alagad ng Panginoon Kristo, nagpakilala. At yan ang ating narinig sa ikalawang pagbasa mula sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Anong sabi ni San Pablo? Pakinggan niyo sa huling bahagi ng kanyang liham. Sabi niya, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, nabanggit ang Diyos Anak, ang pag-ibig ng Diyos, nabanggit ang Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nabanggit ang Diyos Espiritu Santo. Saan natutunan ni San Pablo ang lahat na katotohanan iyan? Mula sa pangaral ni Jesus, mula sa pagpapahayag ni Jesus. Kaya nga, kung meron mang nagpakilala sa atin tungkol sa misteryo ng banal na Santatlo, kung meron mang nagpahayag sa atin tungkol sa misteryo ng banal na Santatlo, ito'y walang iba kung hindi mismo si Jesus. Ika-apat na katotohanan, the Holy Trinity is eternal. Yun ang panghawakan nating salita. Eternal. Anong ibig sabihin nun, Father? Pag sinabi mo na ang banal na Santatlo ay eternal, hindi siya nasasaklaw ng oras. Wala siyang simula at wala siyang wakas. Infinite, eternal. Yun ang banal na Santatlo. At dahil siya hindi nasasaklaw ng oras, hindi rin siya nasasaklaw ng lugar. Naroon siya kahit saan. Kaya nga, kung ito ngayon ang imahe ng banal na Santatlo, that He is eternal, anong hamon at aral sa atin? Inaanyayahan tayo, mga kapatid, na hindi lamang pagnilayan ng banal na Santatlo, kundi pagsumikapan na makamit rin natin ang tinatawag na eternity. Bakit eternity? Dahil ito ang lugar kung nasaan. Ito ang estado kung nasaan ng Diyos. At paano natin makamit ang tinatawag na eternity? Makakamit yan kung mamumuhay rin tayo katulad ng pamumuhay ng banal na Santatlo. Ano nga ba at paano namumuhay ang banal na Santatlo? Paano tinuturo sa atin? Ayon sa ating pananampalataya, God exists in love. Ang Diyos namumuhay sa pag-ibig. Kaya nga mismo nang tinanong si Jesus, Panginoon, ano ang pinakadakilang utos sa lahat? Anong tugon ni Jesus? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yan ang una. Ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tanong, bakit kaya ang pag-ibig na bakit kaya ang utos na ipinagkaloob ni Jesus ay tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pag-ibig? Dahil nais niyang ipabatid na kung tayo, ang bawat isa sa atin, na mumuhay sa pag-ibig dito pa lamang sa mundo, yaan ang magiging susi para makamit natin at makapiling ang Diyos. Ang hindi marunong umibig dito sa lupa, hindi makakamit ang buhay ng Diyos. Mapapansin niyo mismo, walang sino mang nagturo sa atin paano magmahal. Isinilang tayo, walang bumulong sa atin na magmahal ka. Pero ang Diyos pinagkalooban tayo sa ating pagkatao. Matuto kang umili.
Halimbawa, mga magulang na narito, tinuruan niyo ba ang inyong mga anak na sila'y sinilang hanggang ngayon mabuhay sa pag-ibig? Di mo man turuan pero marunong ang inyong anak mahalin kayo. Di mo man turuan pero kaya sabihin ng mga anak niyo, I love you. Bakit marunong tayo magmahal sa mga tao ang gusto natin? Bakit nabubuo ang pag-iibigan ng isang babae at lalaki? Bakit meron nagpapakasal? Hindi ba lahat ng iyan dahil sa pag-ibig? Kung marunong kang umibig sa iyong kapwa, bakit di mo kayang ibigin ang lahat ng kapwa mo? Yan ang nais ipabatid sa akin ng Diyos. Mabuhay ka dito sa lupa puno ng pag-ibig. Dahil ang taong nabubuhay sa pag-ibig, gagantimpalaan ng Diyos mamuhay sa dakilang pag-ibig sa kanyang piling. Ang pinagmumulan at ugat ng lahat ng pag-ibig. Kapag hindi tayo marunong magmahal dito palabang sa lupa, hindi tayo makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang ikaapat na katotohanan. Pagsumikapan natin, makamit ang buhay na walang hanggan. Let us strive and struggle to attain eternity, where God, being eternal, is in its dwelling place. Ito ang ating patutunguhan, buhay na walang hanggan. Apat na katotohanan ang ibinatid ko sa inyo tungkol sa banal na sakramento. Sana di nyo makalimutan. May clue na kayo. Isang salita, apat na letra. Core. Diba? Core. Bakit core? Letter C. The Trinity is the central mystery. Ikalawa, the Trinity is one. Number 2, the Trinity was revealed upon us by the Son. And number 4, the Trinity is eternal. Pagnilayan natin, isabuhay natin ang napulot nating aral. Dahil sa huli, lahat ng aral na ito, hindi lamang magandang ipasok sa ulo, hindi lamang magandang ipasok sa puso. Higit sa lahat, magandang isabuhay. Dahil kung naisasabuhay mo ang buhay ng banal na santatlo, yan ang susi para makapiling mo sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.